praise the Lord. No, last year, andito po tayo. At this year, andito po tayo. Pero actually po, mamaya mag-a-announce po ako ng kasal. No? Pakisabi nga sa katabi, baka tawagin ka ni Kuya po eh. No, may announce po tayo kakasal. So, praise the Lord. Ganda naman ang team ninyo. Team, Pumotif, ano ba? Pilipiniana eh. No? Okay. Okay po. Marami po akong mga verses na sasabihin sa inyo ngayon. Ihahatiin po natin, divide natin sa dalawa itong service natin. No? Ang isa, gusto ko pong magturo muna. Pangalawa ay yung patungkol po ito sa anniversary. No? So, 30 years. 30 years tayong sinamahan ng Panginoon. Usually kasi kapag nasa anniversary ka, sasabihin mo yung kwento eh. Di ba? Pero alam naman na ng lahat. Pero may babalikan tayo. No? Pakitingnan mo yung katabi mo at sabihin mo, gumanda ka. No? Sabihin mo sa kanya, hindi lang ang itsura mo, kundi pati ang buhay mo. No? Yan. Ay, alam niyo mga kapatid, ang Diyos po, sabi po ng Biblia, wala siyang ginagawa nang hindi muna siya nagpapaunang magsabi. No? Ulitin ko po, ang Diyos ay kahit kailan, hindi siya gumagawa ng isang bagay, no? O hindi siya pumapayag sa isang bagay nang hindi muna niya ito pinapaalam. Kaya kung sabihin natin, maaksidente ka, matanggal yung isang daliri ng paa mo, hindi pwedeng di sasabihin sa iyo ng Diyos yan. Always at always sasabihin sa iyo ng Diyos yan. Kung merong major na pagbabago sa buhay mo, hindi pwedeng hindi sasabihin ng Diyos yan. Bakit? Kasi ang Diyos ay always nagpe-predict. Always niyang sinasabi yan. No? So, sabihin natin, this year, mag-a-abroad ka. Pero wala kang plano. Pero makakarating ka sa ibang bansa, sasabihin ng Diyos sa iyo yan. At kung dumating ang time na, bakit ako nakapag-abroad? Ano nangyari? Bakit di ko alam? Kasi hindi mo inalam. Sa buhay po ng isang tao, isang Kristiyano, walang mamamatay na mahal niya sa buhay kung hindi mo na sasabihin ng Diyos. Imposible yan. Imposible na hindi sabihin sa iyo ng Diyos yan. Makakarating at makakarating sa iyo yan. At kung hindi mo na laman o naramdaman ito, hindi ka na lang nakinig. Walang pangit o maganda na mangyayari sa buhay ng isang Kristiyano nang hindi muna niya sasabihin sa iyo niya. Lahat ng stages ng buhay mo, minsan sasabihin nga ng Diyos sa iyo, mag-aasawa ka na. Sabihin mo, Lord, ayoko pa. Pero nakaplano yan eh. At kung hindi mo marinig ito, nasa kasalanan na lang ng tao yung nasa pagkukulang. Nakalagay po sa Biblia, 2 years from now, pwedeng sabihin na sa iyo ng Diyos yung mangyayari. Ano bang year ngayon? 2025. 2027, pwede mo nang malaman kung ano yung mangyayari. From 2025 to 2027, walang mamamatay kang mahal sa buhay nang hindi mo na sasabihin sa iyo ng Diyos. Bibigyan ka niya ng sapat na panahon. At kung babasahin natin ang Biblia, 400 taon sinasabi na niya. Kung meron kang lakas ng loob magtanong. Ay, isang example po natin dito ay si Abraham. Wala pa siyang anak. Pambihira. Wala pang anak. Si Abraham, silang dalawa palang mag-asawa. Pero sinabi na ng Diyos sa kanya, magkakaroon ka ng anak, dadami ang mga anak mo, ang lahi mo, mag-iibang bansa ang mga anak mo. At pagkatapos ng 400 taon, 400 years in the future, sinabi ng Diyos ang mangyayari sa lahi niya. Wala pang anak.
Kaya imposible na itong future na ito, itong glimpse, silip sa future natin ay available sa lahat. Hindi naman nililihim ng Diyos eh. Sabi nga niya, call unto me and I will answer thee and show you things that you do not know. Sabi pa niya rito, pag dumating ang Espiritu ng Diyos, sasabihin niya sa inyo ang mga mangyayari. Hindi mo kailangan magpahula. Hindi mo kailangan magtanong pa, kumonsulta sa isang nagbabaraha dahil ang Diyos hindi naglalaro ng baraha. Yung future natin ay available sa atin bilang mga Kristiyano. At ang Diyos ay hindi pumapalyang magsabi. Yes, may mga time gagawin niyang exciting yung buhay natin. Sabi nga niya, hindi pa nila alam kung gaano kaganda ang plano ko sa kanila. Pero yung kagandahan na yan, minsan hindi nakukuha ng tao dahil hindi niya alam yung plano. Dahil sa hindi inalam yung plano ng Diyos, ang gusto ng Diyos, dito ka dumaan. Dahil nandyan ang kapalaran mo. Nandyan yung banal na swerte. Pero dahil lang sa hindi alam, dito na ako dadaan. Anong mangyari? Pagkakamali. Kaya nga, paulit-ulit po dito sa Biblia, sabi niya, pag dumating ang Espiritu ng katotohanan, sasabihin niya sa inyo ang mga mangyayari. At kapag hindi po na bigyang pansin ang Espiritu ng katotohanan, ang Espiritu ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, mga kapag-asawa ka ng pangit. Palibhasa po kasi ang tao ay nakatingin sa kanyang personal na preferences. No? Ang gusto ng isang tao, ng isang girl, ng isang dalaga, tall, dark, and handsome. Dumating po ang time na ang sabi ng Diyos sa isang propeta na to ha, pumunta ka doon sa pamilya ni Jesse. Dahil isa sa mga anak niya ay pinili kong hari. Dumating si Samuel, si Propeta Samuel, at sabi niya gano'n, isa sa mga anak mo ay magiging hari. Sabi niya, ilabas mo yung mga anak mo. Unang nilabas ngayon itong tatay. Wow! Machong-macho. At alam niyo po kung sino nag-decide na ito ang hari? Yung mata ni Samuel. Nung aanointan na niya, sabi niya, ito mukhang hari ito. Sabi mo sa katabi, ito mukhang maldita. Pero sabi mo, napakaganda mo namang maldita. Dumating po yung time na yung unang anak, tapos bandang huli, sabi ng Diyos sa kanya, hindi yan. O sabi niya gano'n, meron pa bang iba? O di yung pangalawang choice. Sabi po ni Samuel, ito na. Ngayon, nung aanointan na niya, sabi po ng Diyos, hindi yan. Ngayon yung next, sabi niya, sigurado, ito na, sabi ni Samuel. Supposed to be, ang mga propeta, katibok ng puso ng Diyos. Sabay tumitibok ang puso ng Diyos at ang puso ng propeta. Pero this time, sabi ng Diyos, hindi. Ngayon, sabi niya gano'n, sino pa? No? Pinakita na lahat ng anak. Pinaparaphrase ko po, sumagot po ang Diyos. Sabi niya, problema kasi sa'yo. Nakatingin ka sa panlabas eh. Di mo sa katabi mo, nag-astringent number 10 lang yan. Pero sabi niya, ako ay tumitingin sa puso. No? Kaya, sabi ni Samuel, meron pa bang ibang anak? Sabi niya, meron, pero amoy kambing. Sino yun? Si David.
Ay di pinatawag. Talagang wala sa mukha wala sa mukha ni David ang pagiging isang hari. Alam niyo po, sabi ng mga Bible scholar, kulot-kulot ang buhok at maitim. Pero nung nakita ni Samuel, bigla nagsalita ang Espiritu ng Diyos, sabi niya, siya ang pinili ko. No? Tingnan mo mga katabi mo, kulot ka. Pero alam niyo mga kapatid, ang style ng Diyos, ang pagpipili ng Diyos ay yung always pinakamaganda para sa iyo. Pero kung hindi natin malalaman kung ano ang plano ng Diyos, mapupunta tayo sa mali. Dahil sa mga desisyon natin, pwede mong labanan ang kalooban ng Diyos, pwede mong labanan ang plano ng Diyos. Dahil sa nakatingin ka sa panlabas. Andiyan pa kayo mga kapatid. Ang Diyos po ay nagbigay ng mga pamamaraan para gumanda ang buhay natin. No, ang isa rito ay yung malaman natin ang plano niya. Meron po akong isang kakilala na gumawa siya ng timetable sa buhay niya. Sabi niya, pagdating ko ng 18, mag-aasawa na ako. Pagdating ko ng 19, magkakaanak na ako. Pagdating ko ng 20, may trabaho na ako. Pagdating ko ng 21, ganito, ganyan, ganon, and so on. Dahil pinilit niya yung timetable niya sa Diyos, nakapag-asawa siya ng isang taong pagkaraan po ng 10 taon, pinagsisisihan na niya. Pinilit niya. Tayo po ay required na malaman ang kalooban ng Diyos sa atin. Isang requirement yan ng Diyos sa atin na dapat alam mo ang kalooban ng Diyos para masunod mo. Kasi kung hindi, lalabanan mo yan. Hanggang sa hindi mo mapapansin, plano na pala ng Diyos ang nilalabanan mo. Required sa atin na malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Dito po sa Rema, ang isa po na napansin ko, binalikan ko po yung ibang mga tapes at saka yung mga outline ng mga sinaunang teaching. And yet, hindi pa pinapanganak noon itong si Ike. Dahil 30 years ago, no? 31 years ago, wala pang Rema Mauban. Hindi ko pa nga kilala si Pastor Mulo eh. Anong unang panahon, ang kakilala ko lang ay si Maribel at saka itong si Almira. At binilikan ko po yung teaching, yung mga tinuturo ng unang panahon. Ang kakilala ko noon ay itong si Pastor Eli. At kung kayo mas bata-bata, no? Less than 50 years, hindi ko pa kayo kilala, no? Bakit? Itong mga to, mga 16 na itong mga to eh. No? Tingnan nyo, may mga card na yan. Anong card? Senior. No? At, noon, patsintabi po, no? Itong mga kasama ko, yung mga sexy pa. Sila ay courting Coca-Cola. Battle ng Coca-Cola, pero ngayon ay courting turon na. No, pasintabi po. Ngayon, kayo pong mga binata, picturean nyo na yung tiyan nyo. Dahil after several years, hindi na yan magiging katulad ngayon. No? Okay. Yung isa pong teaching, yung isa na sinasabi na pagka na-born again ka, gaganda ang buhay mo. Amen po ba? Alam niyo po, marami pong mga tao ang naniniwala dyan. Sabihin mo nga sa katabi mo na, denggoy ka ba? Napaniwala ka ba? Na kapag ka na-born again ka, gaganda ang buhay mo? Pakitanong lang yung katabi. Alam niyo, nagsisimula po sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. No? Pero hindi po nagtatapos dyan. Kasi minsan, ang pagpapatuloy ng mga tao ay nakabase na lang sa nagsisimba naman ako.
Pero kailan ba sinabi ng Diyos na gaganda ang buhay mo kasi simba? Kailan? Kailan sinabi ng Diyos na gaganda ang buhay mo kasi simba? Minsan sasabihin natin, tinanggap ko naman ng Panginoon Eh, yun na nga Oh yes, tinanggap mo ang Panginoon. Anong ginawa mo? Basta tinanggap ko lang. O tapos, nagsusuot na ako ng hikaw na krus. Ano pa? Susuot na ako ng kwintas na krus. Tapos nagsisimba ako. Tapos, yun lang. Hindi mo tinanggap. Kasi sa pagtanggap sa Panginoon, kailangan tanggapin mo rin ang persecution. Tanggapin mo rin ang pagsasakripisyo sa Panginoon. Hindi lang yung maganda. Kasi kung paano inusig si Jesus, ganun ka rin uusigin. May kukontra sa'yo. Sa paglakad mo sa Panginoon, may kukontra at may kukontra sa'yo. Ngayon, hindi ko sa katabi mo, tumahimik ka ata. Dito po sa Biblia, sinabi ng Diyos yung paraan para gumanda. Yes, ito po ay tumatalab sa mga tumanggap lang sa Kanya. Tapusin natin doon sa part na yun. Pero hindi nagtatapos doon. May mga nakalagay po dito sa Biblia na bilang Kristiyano, ito na ang kailangan mong gawin. At kung papalyakang gawin ito, hindi rin gaganda buhay mo. Mananatili kang kawawa, pero boy, naging ka na. Anong pinagkaiba? Ikaw, dati, hindi ka pumapalakpak. Ngayon, pumapalakpak ka na. Pero sino ba ang gumanda ang buhay ng pumapalakpak lang? Anong sinasabi ko rito? Ang Biblia po ay nagbigay ng mga gagawin para gumanda ang buhay natin. Nakukuha niyo mga kapatid. At kung hindi natin malalaman itong mga specifics, itong mga specific na ito, kahit na magsimba ka na magsimba, mag-praise the Lord ka na mag-praise the Lord, hindi pa rin gaganda ang buhay. Yes, magsisimula sa pagtanggap sa Panginoon, yung pagsuko ng buhay natin. Ang ganda kaya nitong awit, no? Ngayon ko na lang ulit narinig si Ginang Maribel. Ngayon ko na lang, tagal na. Ang ganda kaya nitong awit na pusong basag. No? Minsan iniisip ko nga maganda nga na gumawa tayo ng kanta sa kantar Ano yun? Pangarap na nabasag. Huwag na tayo pumunta rin. Magkakaroon lang tayo ng mga alalahanin. No? Memories. Asan na ba tayo? Mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay parang minahan, no? Minahan. At dito po, kailangan mo itong hukayin. Sabi niya, seek ye first, seeking. Doon po sa bahay namin ay meron po akong kaaway. Araw-gabi kaaway ko yan. Kasi doon po sa ilalim ng, dahil ako po ay nasa 3rd floor, doon po sa flooring ko, kahoy po yan, ako po ay araw-araw may kaaway. Kasi kapag natahimik na po ako, may kumukot-kot doon. Ano yun? Daga. At dahil sa hindi ko makuha, hindi ko mabugaw, dahil nandun siya sa ilalim ng flooring ko, ayaw ko namang wasakin yung sahig. Nakita ko yung tungkod ng tatay ko noong unang panahon, pinupukpok ko yung sahig at napakakulit. Sa loob ng isang araw, 5 beses kami nag-aaway at higit pa. Gumaganon ako. Pupukpukin ko siya para umalis. Pero mamaya, ayan na naman. Kinukut-kut niya yung kahoy. Natatakot ako. Baka mamaya, yung pinaka-beam nung side ko ay bumigay at si Kuya Boy ay mapupunta na sa 2nd floor.
Pero alam niyo, ang kulit niya eh. Anong ginagawa niya? Ginagawa niya yung kakulitan na sinabi po sa Matthew 6:33. Seek ye first. Kulitin mo. Ngat-ngatin mo. Hanggang sa manalo ka. At ang salita po ng Diyos ay parang isang minahan. Nakukutkutin mo yan at kukutkutin mo para malaman mo yung sistema ng Diyos, yung katwiran ng Diyos, yung economic system ng Diyos. At sabi niya, pag nalaman mo to, gaganda na ang buhay mo. Pag nalaman mo to, hindi po ito wishful thinking lang, kung hindi ito yung mga facts na kapag nalaman mo ito, magkakaroon ng katuparan yung mga pangarap mo. Minsan po tayo po ay nakaasa sa Diyos na, Lord, bibigyan mo ng katuparan ng pangarap ko. Oh, yes! Pero alam niyo po ba, sasabihin sa iyo ng Diyos kung anong dapat mong gawin? Unang-una, dapat ito ba ay naka-inline sa pangarap ng Diyos? Ito po mga kapatid, tingnan mo yung katabi mo, parang naninibago ako ngayon, parang ibang atmosphere ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Huwag niyo akong tingnan, hindi niyo ako katabi, malayo ako. Yung katabi mo, tingnan mo, sabihin mo, kamukha mong papa mo. May something dito na kamukha eh. Kamukha mong mama mo. No? Ay, ito si Ana Grace, kitang-kita naman na ebidensya. No? Kamukha niya si Mama Gemma. No? Pati sa katawan. Ngayon, ang bawat isa sa atin ay kamukha ng Diyos. At ito nga eh, may mga tao po na tumutulad kay Kristo. Dahil Kristo-Kristyano, ang isang Kristyano, gumagaya, tumutulad kay Kristo. Kung paano mag-isip si Kristo, ganun nag-iisip ang isang Kristyano. Kung paano kumilos si Kristo, ganun din kumikilos ang isang Kristyano. At kung paano magsalita si Kristo, ganun din nagsasalita ang isang Kristyano. Si Kristo ay hindi nagmumura, kaya ang tunay na Kristyano ay hindi nagmumura. Ngayon, kung paano kumilos, kung paano gumalaw, kung paano pumaraan ang Diyos ay ganun din pumaparaan ang isang Kristyano, gaya-gaya. Sabi nga ng bata, paglaki ko, gagayain ko tatay ko. Nabilanggo yung tatay, nabilanggo din siya. Pero sino po rito ang mga Kristyano? Sino yung mga gumagaya kay Kristo? Pero pansinin niyo pong mabuti ito dahil ang kausap ko po ay mainly ang mga taga-Mauban, pero tayo po ay papanuurin mamayang 2:30 at kausap ko na po ang lahat ng mga taga-Rema. Si Jesus ay gaya-gaya sa Ama. Gusto ko sana mag-sink in ito. Si Jesus ay gaya-gaya sa Ama. Sabi ni Jesus, kung ano ang makita ko na ginagawa ng aking Ama, yun din ang ginagawa ko. At kung tayo po ay tagasunod ni Kristo, kung paano kumilos si Kristo, gagayahin ng mga Kristyano. Pababa. At sabi nga ni Pablo, gayahin ninyo ako. Imitate me. Ano ba imitate? Gayahin. Imitate me as I imitate Christ. Pwede ba lumabas dito sa pulpito? Buksan ko muna, ha? Oops. Ibabalik ko. Mga kapatid, paano ba magbayad ng utang si Jesus? Paano ba siyang kumilos kapag ininsulto na siya? Paano bang magpagaling si Jesus?
Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, mukhang malala na yung sakit mo. Hindi, babalikan ko po. Kasi, dahan-dahanin ko kasi may second part ito eh. Hello mga kapatid. Alam niyo, isa pinaka-problema ng tao, isa, pera. Maniwala kayo, totoo yan. Take it from an expert. Dami ko kayang hirap na dadanasan para lang Kaya alam ko eh. At ang pangalawa po na problema ng tao, sakit. Sabi mo ulit sa katabi mo, pasira na yung parts mo eh. Kailangan mo na ng bagong puso. Kailangan mo na ng bagong atay. Kailangan mo na ng bagong baga. Pero paano bang dinil ni Jesus ito? Imitate me as I imitate Christ. At sabi ni Jesus, kung paano nakita kong ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ko. Paano niyang sinol yung pera? Ito ba isang prosperity gospel na naman? Hindi. Ito po ay full gospel. At naniniwala po ako, ito, kung hindi mo alam ito, magiging alipin ka ng doktor. Magiging alipin ka ng sakit. Dahil hindi mo alam ang pamamaraan ng Diyos. Ay, hindi ako umaasa sa gamot. Hindi ako umaasa sa doktor. Eh, kasi ako umaasa sa albularyo. Tingnan mo. Hindi mas malala. Kasi ang mga albularyo po, para gamutin ka, eh may hinihinging kapalit yan. Hindi ko nakukwento. Basta alam ko. One day, magkakasakit ka ng mas malala. And one day, mahirap ka nang maborn again. Dahil pumayag ka. Paano ba yung way ni Jesus o ng Diyos para nandiyan pa ko yung mga kapatid. Para kasi mas malakas yung tunog ng aircon eh. No? Eh pag pinatay natin yan, kawawa tayo. Electric fan. Hindi, pakinggan niyo po ako. Kasi meron po yung paano ko bang hello po. Meron po yung time na merong may sakit na pinag-pray kami. At ito po, dun sa prayer, diyan pa kaya? Dun sa prayer, may sakit siya, tapos sasabihin mo, gumaling ka. Hindi gumagaling. Parang hindi ba sabi ni Lord, ipag-pray para gumaling? Pero hindi naman gumagaling. Ano nangyari? No? Sabi namin, binago namin ang sistema. Masakit po ba ulo niyo? Sabi niya, opo. Alam niyo, ano pa masakit sa iyo? Yung dibdib ko. Ano pa masakit po sa inyo? Yung mga paa ko. So, 3 sakit. Ano na yung una? Yung ulo, dibdib, paa. Mabuti na lang, hindi niya sinabi, masakit din ang bulsa niya. Pero 3, maya-maya, ang ginawa po namin, sinimulan mo namin sa taas. Pinatungan namin ng kamay yung ulo at sabi namin, ikaw nasakit ng ulo, umalis ka. Sabi niya, nawala. Pero masakit pa rin yung dibdib ko. O yung dibdib naman. Pinatungan namin yung likod. At sinabi namin, sa pangalan ni Jesus, ikaw nasakit sa dibdib, umalis ka rin. Nakahinga siya, nawala. O nasusunod. Sabi niya, kaso masakit yung paa ko. Ang ginawa ngayon, pinag-pray, yung paa, gumaling. Pero bakit hindi nakuha na gumaling ka? Para kailangan isa-isahin. Para bang yung kapangyarihan ng Diyos nasunod kung saan mo direkta. Nakukuha niyo mga kapatid? Para bang hindi nakukuha sa generalization eh. Na Lord, pagpalain mo siya, parang hindi ganun eh. Para bang kailangan mo isa-isahin yung nakukuha niyo mga kapatid? Meron po yung isang taong bulag na pinag-pray ni Jesus. Pagkatapos yung pag-pray, nagtanong. Eh siyempre, kapag bulag yung isang tao, anong sasabihin mo? Mabulag pa.
Ano sasabihin mo? Makakita. Pinag-pray ni Jesus yung bulag na makakita. Anong nangyari? Hindi nakakita. Tinanong ni Jesus, nagtanong si Jesus Yung sabi niya, anong nakikita mo? Chine-check ni Jesus kung tumalab ba yung prayer. Pagkatapos nun, sabi ng tao, ang nakikita ko, mga naglalakad na puno, siguro dating nakakakita ito. O di ibig sabihin, puno, meron bang punong naglalakad? Yan lang, yan. No, nililipat-lipat. Pero sabi niya, naglalakad ng puno. So, makikita mong hindi, inulit. Para bang maluwag pa yung tornilyo? Sikipan mo pa. May something na nakukuha niyo mga kapatid, na hindi mo makuha na gumaling ka. Bakit ganun? Ngayon ang mga Kristiyano, bigla kasing nagsasabi na Lord, magaling na ako. May mga time kasi na hindi tumatalab yun eh. Mas maraming time. At ngayon, paano ngayon ito na kaya alam niyo po ba, dahil dito mas marami po ako nakikitang mga Kristiyano na hindi nila nakukuha yung prayer. At syempre, bilang pastor ng Rema, kailangan tanungin ng Diyos dito. Bakit? Kasi yung mga kasama ko noong unang panahon, hindi makatanggap ng tongues. Ay, nako. Hindi. Parang ang napakadamot ng Diyos. Pagdating sa speaking in tongues, yung tatanggap ka ng bautismo ng Espiritu Santo, hindi. Nagbibilang sila ng taon bago makatanggap ng tongues. Sabi kong gano'n, paano kaya ito? Paano kaya ito? Alam niyo, mayroon pong kanta na sabi niya, kung hindi pa ako magkakaroon ng ganitong problema, hindi ko pa malalaman na kaya palang solusyonan ng Diyos. Kung wala pa akong nadaan ng problema ganito, hindi ko malalaman na kaya palang dotasin ng Diyos. Walang tumatanggap eh. Nagpunta na kami sa senior pastor namin nagpunta na kami doon sa mga Bible school students wala talaga eh. Hindi ka mga makatanggap eh. Mapipilitan ka ngayon, paano to Lord? Paano to? Paano to? Paano to? Paano to? Sometimes kailangan mo ng crisis bago ka makaahon crisis noon. Ano ba ibig sabihin ng crisis? Kakulangan. May crisis noon na hindi makatanggap ng tongues ang mga tao. Ano gagawin mo ngayon? Magre-research ka. Ano nangyari? Kaka-research mo, yun, tinamaan mo kung ano yung gustong sabihin ng Diyos. Ganun pala. Ngayon, hindi na problema ang speaking in tongues. Kasi nakuha mo yung pamamaraan niya. At maniwala kayo, 4 na taong nag-aaral ang isang Bible school student, di nila alam. Nasa Bible lang pala. Na kailangan mo talagang harapin tong problema ito na Lord, paano ba? Ngayon, wala na tayong problema pagdating sa speaking in tongues. Ang problema natin, kasaganahan at kagalingan. Hindi pa ito maperfecto. Kaya hindi tayo pwedeng tumigil. Kailangan mo talagang krisis pa rin ito. Amen. Kasi kung alam na natin ito, wala na magpa-fundraising. Krisis pa rin. Biruin mo si Jesus magkaroon ng utang. Anong utang ni Jesus? Tax. Ano solusyon niya? Ay, mag-fundraising tayo. Ay, tumigil muna tayo sa pag-worker. Magtrabaho muna tayo para mabayaran natin yung utang. Kukulong tayo ng bangko, ng gobyerno. Pero hindi sabi niya, itong solusyon mo yan. At yung may sakit, itong solusyon dyan. Yung nga lang, ewan ko, Pastor Mulo, parang, yung iba kasi parang it hurts yun. Nasasaktan ako eh. Bakit? Parang pagkatapos na nilang malaman na ito ang solusyon, amin yan, pero pagka nagkasakit, sa ospital ang punta. Parang kaunti ang resulta nito. Itong pamamaraan na to.
Simulan po natin sa simula at umaasa po ako na matapos ito ngayong umaga. Maganda ng mga suot niyo, Pilipiniana. Dapat pag maglakad kayo, parang hapon, gano'n, no? Tapos may pamaypay. Meron pong ginawa si Jesus, no? May isa siyang ginawa. Ito naman, nakabarong. No? Ito rin. Yung song leader natin, tagal kitang dinari, madam. No? Ano bang ginawa sa'yo ni Jesus? Yung unang-unang himala na ginawa sa'yo ni Jesus, paano ba? Yung unang first na miracle na ginawa sa'yo ni Jesus, paano niyang ginawang miracle? Dati, babae ka, ngayon naging lalaki ka. Anong ginawa sa'yo ni Jesus? Mapapagod kayo sa akin. Kakasunod ng camera. Pero pag ito nakuha ng mga tao, yung simbahan natin dito, magiging 3 floor yan. Kailan? This year. Pag nakuha ito. Pero paano nga? No? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nga makasimba, kakahanap ng pera eh. Okay, paano ba? Tingnan niyo po ha. Romans 10. Sulat niyo na lang. Romans 10. Paano bang maligtas? Paano bang masave? Paano bang magkaroon ng salvation? Paano bang pumasok sa karya ng Diyos? Sabi niya, kung sasabihin mo, andiyan na ba kayo? Teka muna. Sabi niya, kung maniniwala ka na si Jesus, kung maniniwala ka sa heart mo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, nakukuha niyo mga kapatid, mag-start tayo sa heart. Sino rito ang gustong maligtas sa utang? Oh, nag-amen na kayo. Sino rito ang gustong maligtas sa sakit? Amen. No? Sabi niya, kung maniniwala ka sa puso mo, mag-start sa heart. Kapatid, kailangan dibdiban muna ang pagkakristyano mo. Hindi po pwedeng Hindi pwede. Kailangan kung gusto mo, ang himala ng Diyos, ang tulong ng Diyos, ang kaligtasan ng Diyos, kaligtasan saan? Kaligtasan sa kahirapan. Kailangan, sabi niya, yung heart, yung puso mo, maging dibdiban ang pagkakristyano mo. Paano mo malalaman? Saan ba pinapapasok si Jesus? Sa atay? Saan? Sa balong-balunan? Saan? Sa puso. Paano mo malalaman ngayon kung pumasok sa puso? Operahan mo? Hindi. Makikita yan dahil yung pagkakristyano niya, dibdiban. Yung pananampalataya mo kailangan maging dibdiban muna. Yung talagang sa heart, hindi yung naglalaro ka lang. Kung gusto mo ng tulong ng Diyos, kung gusto mo ng himala ng Diyos, kailangan magsisimula sa heart. Huwag kang mag-aasawa nang wala sa heart mo. Tapos ito po sabi niya, at kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay muling, na si Jesus ay namatay, muling nabuhay. Pero bago mo sabihin yan, dapat nasa heart mo na. At kung ipapahayag mo, sabi niya, pwede ba yung, sige, tanggapin mo si Jesus. Sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita, pumasok ko sa puso ko, pwede bang sa heart na lang? Hindi na ba alam naman ng Diyos yung puso ko? Hindi pwede yan. Hindi ka pwedeng maligtas kung hindi mo palalabasin sa bibig mo. Yan ang batas. Kailangan mo palabasin sa bibig mo. Yung salvation ay lumalabas sa bibig. Pero nagsisimula sa heart. Ngayon, kung wala sa heart mo, kahit na mag-confess ka na mag-confess, maglabas ka man ng magsalita ka man ng magsalita, hindi magkakaroon na epekto yan. Walang epekto yan. Bakit? Kasi dapat nasa heart. Amin po ba? Sabi niya ngayon, na magbibigay ng final na pirma ng approval na ligtas ka, yung bibig mo. Nakuha niyo mga kapatid? Okay.
Kung makukuha ito ngayon, umaga, mag-i-improve ang buhay natin. Okay, mag-isip ko nga, ano ba yung next na kailangan ko? Wag magbiglang, Lord, payamanin mo ko, wag ganun. O sige, sabihin mo ganun, kailangan ko ng color TV, flat screen, 100 inches. Ano ba yung gusto mo? Ano yung gusto ng heart mo? No? Yung maliliit na bagay lang. No? Huwag kang magsabi ng, gusto ko ng helicopter. Oh, yung ganun. Kaya ko yung ganun eh. Ano gusto mo? Lord, gusto ko ng maayos na sasakyan. Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganyan. Ngayon, ito po. Yung way na kaya nakuha mo ang kaligtasan, ay yun din ang way na gagamitin mo para makuha mo yung gusto mo. Ano yun? Maniwala ka sa heart mo at sabihin lang yung bibig. May something. Gumanon nga tayo lahat. Gumanon tayo yan. Para may something sa paglabas ng kahilingan mo sa bibig, hindi lang sa heart. Lord, alam mo naman yung heart ko, dinidesire ko siya kasi crush ko siya. Hindi ganoon. Lord, alam mo naman yung heart ko. No. Alam ng Diyos ang puso mo, pero in order na lumabas dito sa lupa, no, excuse me po, yung gusto mo, in order na lumabas dito sa mundo, yung nasa heart mo, ang sabi ng Biblia, palabasin mo sa bibig. Ritual ito. Sabi natin, ang Kristyanismo, hindi ritual. No. Regimen ito. Every night, naglalagay ka ng chinchunsu. Every night yan. Pagkara ng ilang araw, maganda na yung pisngi mo. Ito, ganito rin. Kung gusto natin, papaluin ko ha, bakit kumilapon yung pag gusto mo lumabas yung nasa heart mo, kailangan sabihin mo, palabasin mo sa bibig mo. Hindi yung sa isip mo lang o sa heart mo na nasasabihin mo gano'n. Sapat na yung heart ko, paulit-ulit ako rito, mga bata, mga hindi bata. Sabi niya, kung ano yung nasa heart mo, kung gusto mo ng masaya, magandang pamilya, kung gusto mo ng bagay na ito, kung gusto mo ng alam niyo po, si Pastor Mulo na lang kausapin ko. Mula Manila hanggang dito, dati nagko-commute lang ako eh. Tayo naman lahat, di ba? Nagko-commute tayo. Sanay naman tayo rin, lalo na yung Gerlines na yan. No? Sinaunang panahon pa yan, panahon pa ng dinosaur. No? Yan, Gerlines. Meron pa ba? Ay, wala, no? Sayang naman. Pwede ba natin kunin yung isang bus rail at lagay natin sa antique na sasabihin mo, sinakyan ko yan. Nasanay ako riyan eh. Tapos nung unang panahon dito, alam niyo, nung andito ako, walang kuryente. Dinala kami sa may Balitik. No? Wala pa kayong lahat noon kasi noong pang 18th century yan eh. Ako yung nauna dito. Ngayon, kung gusto mong sino ba yung may ayaw ng magandang bahay? Sino ba yung may ayaw ng magandang gamit? Ngayon, kumaga parang pakisabi nga sa katabi, minsan nakakapagod pumila sa bus terminal eh. So ngayon, magkakaroon ka ngayon ng pangarap. Ano yung pangarap na yun? Gusto mo, meron kang 4 wheels. Nung susunod rin, 5 wheels. Ewan ko kung ano itsura nun. Okay na sa akin yung 4 wheels. Pero ang problema sa 4 wheels, maintenance. Gasolina, ganyan, ganon. So isipin mo ngayon, yung magkano bang gastos dito, magkano bang gastos sa ganyan. Pagkatapos ito, sinisimulan mong i-desire. Tapos ito na, ang gusto ko na sasakyan ay Panasonic. No? Yung mga nakakaintindi na tawa. Joke yun. Ang gusto kong sasakyan ay Nokia.
Nagkakaroon ka ng pangarap eh. Gusto ko sasakyan, Toyota. Tapos tinitingnan mo yung Toyota, ano bang ganyan? Altis, Vios. No, nagsisimula kang magkaroon ng pangarap, magkano gagastusin mo rito buwan-buwan. Kaya ayaw ko magkaroon ng sasakyan noon kasi nga, maintenance. Grabe, yung unang taon, insurance ko 24,000, wag na. O di kung wag na, pasensya ka, wag ka magsasakyan. So, kailangan mo ngayon yung pang-insurance, pang-langis, maintenance. So, nagsisimula kang magkaroon ng desire. Saan nagpupunta yan? Saan nagagaling yan? Sorry po, saan nagagaling yan? Sa heart. Ngayon ang sabi niya, kung gusto sa... Pakikalog mo nga yung katabi mo. Sabihin mo gano'n, huwag mo na matutulog. Nagsisimula pa lang tayo. Oh. Sabihin mo nga, ipunin mo na sa heart mo yung gusto mo. Sabi nga nung kay Pastora Eli, BMW. No? Ngayon mga kapatid, hindi humihindi ang Diyos. Alam niyo, itong message na ito, kailangan ito, naririnig ito palagi. Kasi nga, faith cometh by hearing and hearing. Kaya paulit-ulit na lang tayo rito. Bakit gusto ko kasi umangat tayong lahat? At kailangan sabihin ito ng paulit-ulit hanggang sa magsawa ka. Bakit kasi? Kung paulit, yung dami ng beses na ulit-ulitin itong sermon, yung din ang dami ng beses na sasabihin ng bibig mo. Kasi hindi humihindi ang Diyos. Pero in order na palabasin dito sa mundo, yung hinihiling natin, kaya lumabas siya sa... May Ilocano ba rito? Alam niyo, sabi po ng Biblia, dapat lumabas ang iwat mo. Ano yun? Yung nasa heart mo ay palalabasin sa bibig. Yan ang way ng Diyos. Kung pwede nga lang sabihin natin ganito, no? Pasitabi po, yung iba di ko kakilala eh. Pero si Kuya Boy po ganito eh, no? Pakiyug-yug nga yung katabi. Sabihin mo, naiintindihan mo ba? Ito yung way ng pag-claim. Ito yung way na makuha mo yung kailangan mo, yung gusto mo, yung pangarap mo. Eh, paano kung di kalooban ng Diyos, ay mga kapatid, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kasi sa Biblia, makikita mo yung gusto ng Diyos. Maliban lang sa 6 na bagay, huwag mo itong pagpe-faith. Kasi hindi tatalab ang faith. Ano yan? Yung 6 major decisions in life. 8 na nga yan eh. No, number 1, mapapangasawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, I claim. Yung cute na yan, yan ang mapapangasawa. Walang ganun. No? Number 2, Lord, I claim na sa Amerika ako titira, ganito. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Lagpasan natin yan. Pero, yung gusto ng Diyos, ay, sorry, mali pala si Kuya Boy. Sorry. Yung gusto mo, hindi gusto ng Diyos. Kung wala kang gagawin, hindi mangyayari. Gusto mong gumaling, hindi ka gagaling. Gusto mong sumagana, hindi ka sasagana. Kasi sabi ng Diyos, whatsoever you desire. Kaninong desire? Sa'yo. Kung gusto mong gumanda, umangat pa ang buhay mo, sabi niya ganun, lagay mo sa heart. Umasa ka. Magkaroon ka ng hope. Bakit? Hope. No? Faith is the evidence of things hoped for. Aasa ako, magkakaroon ako ng 4 wheels. Hindi mo hindi ang Diyos eh. Maasa ako. Tapos, yung hope kasi, walang substance yan eh. Yung faith, ang magbibigay ng substance, siya yung poporma. Hanggang sa mamaya, yung pangarap mo, yung gusto mo, yung kailangan mo, yung inaasam-asam mo, eh, hindi pwedeng magstay sa heart. Bakit? Walang kwenta. Walang kwenta yung desire mo kung nasa heart mo lang. Kailangan mong palabasin. At paano pinapalabas ito? Nire-release yan. Paano nire-release yan? Sa bibig. Kaya nasa sayo ang kasagutan. Wala sa Diyos. Pero kung hindi mo bibigyan pansin ito, magiging katulad ka lang ng ordinaryong tao. Basahin po natin ang nakalagay dito sa Biblia.
Isulat nyo na lang po, Proverbs 18:21. Ang buhay, Proverbs 18:21, ang buhay ay kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Mabubuhay ka o mamamatay ka, sasagana ka, o maghihirap ka, nakadepende sa dila. Proverbs 18:21. At ang nagsabi nito, yung pinakamayamang tao noon, alam niya kung paano yumaman. At ang sabi niya, yung kasaganaan, yung kayamanan, yung kagandahan ng buhay, nasa dila. Wala sa gawa na yung magtrabaho, hindi. Kundi nasa dila mo, yung lumalabas sa bibig mo. Tapos sabi niya, Romans 10:9, kung sasabihin ng yung bibig na nananalig ka sa heart mo, salvation is made unto, confession is made unto salvation. Hindi ka pwedeng maligtas kung hindi mo ilalabas sa bibig mo. Pero yung iba po, naku, napakahirap. Pero naniniwala po ako na may makukuha tayo rito. Tapos ito pa, Mark 11:23, no? Lapit na ako matapos. Sana. No? Basahin ko po ito. Mark 11:23, dito po sa King James Version. Pasensya na, kailangan ko po lagyan ng foundation ito. No, kasi sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ito scam. Kuya Boy, pinapaasa mo masyado ang mga tao, hindi ba dapat? Sa Diyos tayo umasa? Sabi niya, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Si Jesus ang nagsasabi, ang sino man, ikaw pala yan. Hindi ba sino man ka? Ang sino man na magsabi, ayan na tayo Ang sino man ang maghukay ng bundok na to, no? Ang sabi niya, kung sino man magsabi, alam nyo, sabi niya, sa mga nakakain ng kawawa po, yung bundok, recognize niya yung boses niya. Alam niyo yung aso namin? Paglalapit ako, baguhin ko yung boses ko, titingnan ako ng gaganon pa sila Titingnan ka, babaguhin ko yung boses ko. O diba, mga pangalan po mga aso namin, brownies. Sabi ko, brownies. Gaganon Hindi niya kilala yung boses mo. Pero pag sinabi ko, brownies, ay tatalo na yan, bakit kilala niya ang boses? At yung bundok na yan, yung problema na yan, yung sakit na yan, yung kahirapan na yan, kilala yung boses mo. At sabi niya, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba. Anong lalim naman ito? Ano ibig sabihin mapasugba? Tumalong. Tumalong ka sa dagat at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso. So, importante yung heart. Dapat ang pagkakristyano natin ay dibdiban. Ang panalangin mo ay dibdiban. Yung pagdidesire mo ay dibdiban. Nalala ko po yung isang tao. Sabi niya, anak, halika nga. Bakit tay? Gusto mo magtagumpay sa buhay? Opo, tay. Halika. Kinuha siya rito. Hinawakan siya rin. Tapos pumunta rin sa drum. Ang ginawa sa kanya, hinawakan yung buhok ng bata. Nilublob yung ulo. Tapos nagkakawag na yung bata. Sabi nung bandang huli na, inangat niyang ganyan. Sabi niya, kumusta ka? Tay, ba't mo ako pinapatay? Sabi niya gano'n, hindi kita pinapatay, buhay ka pa Gusto mo ba magtagumpay? Opo tay, nilubog na naman yan. At nung kawag siya ng kawag, nung bandang huli, nung nakita nung tatay na parang mamamatay na, inangat niya. At sabi niya gano'n, anak, gusto mo ba magtagumpay? Gusto ko magtagumpay, nilublob na naman yan. At nung nakita niya na mamamatay na, yung anak niya, inangat niya. At sabi nung anak, tay, bakit? Anong bang ginawa ko? Sabi niya, gano'n mo ka gustong huminga? Sabi niya, gusto ko huminga. Sabi niya, kung gano'n ka gusto na, yung paghinga, ay yung desire mo, yung kagusto mo magtagumpay, magtatagumpay ka na. Baka si papetings sabi. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya sabi niya, whatsoever you desire, gusto mo ba talaga to? Nandiyan pa kayo? At sabi niya gano'n, mapataas ka, tumalong ka sa dagat at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso. Kundi, mananampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya yun. Okay, babalik po tayo sa mga basic ng faith.
Yung prayer mo ba masasagot? Ikaw ba? Bago ka lang, ano pangalan mo? Ha? Shaira. Shaira? Ilan taon na? 19. 19? Ilan na anak mo? Joke lang. No? Yung prayer mo ba ay masasagot? Amen. Yung prayer mo ba ibibigay ng Diyos? Amen. Tagal mo, nag-loading. O sino rito? Ano ba pangalan mo? Ikaw? Kayan ba? Ayan. Oo, Kayan. Yung prayer mo ba sasagutin ng Diyos? Okay. Actually, hindi. Walang sinabi rito na sasagutin ng Diyos yung prayer mo. O, hindi mo makukuha prayer mo. No? May worker na kamukha ito, si April. No? Parang little April eh. Hindi sasagutin ng Diyos yung prayer mo. Ay, naku po. Dito po sa binabasa natin, walang sinasabing sasagutin ng prayer mo. Basahin ko ulit ha. Sabi niya, mapataas ka, tumalong ka sa dagat at hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayari yung sinabi niya. Hindi yung prayer niya. Yung lumalabas sa bibig ang sasagutin ng Diyos. Dahil ang sabi niya rito, kundi mananampalataya na mangyari, sinabi niya ay kakamtin niya. Ito, yung lumalabas sa bibig mo, sige sabihin mo pa, ang hirap ng buhay. Napakainit ng buhay, walang kwarta. So, ikaw na lalaki ka, walang mangyayari sa buhay mo, inanak-anak pa kita. Ang hirap ng buhay, napakapangit na buhay. Sige, yan ang mangyayari. Pag magpe-pray, Lord, pagandahin mo buhay ko. Hipokrito. May mali. Magpe-pray ka, Lord, bigyan mo kami ng magandang buhay, pero pagka nagalit na sa asawa, sana mamatay na ako. Sige, pag namatay ako, wala na magluluto sa inyo. Tapos sabi niya, Lord, pagalingin mo ako. Ano ba talaga? Yung lumalabas sa bibig. Nakuha niyo mga kapatid. Alam niyo, may mixi yung time eh. Pero, ang sabi niya, yung bundok na yan, mapapalayas ng lumalabas sa bibig mo. May mga sa katabi mo. This year, wala na akong utang. This year, may 4 wheels na ako. Yung magkokontrol sa paligid mo ay talagang yung salita. Yung desire mo maganda, maayos, tama lang at dapat lang, pero hindi lalabas yung mga desire mo yan kung di mo palalabasin sa salita. Nakukuha niyo mga kapatid? O sige. Punta ngayon tayo dito sa praise the Lord. No? Nandiyan pa kayo? Oh, hallelujah. So, yung salita, napakahalaga ng salita. So bakit natin pinag-uusapan ito? Kasi alam niyo po, ito ang basics ng mga Kristiyano. Punta po tayo rito sa Isaiah 57. No? Pakisabi nga sa katabi, huwag kang matutulog. Hindi ka pa kakainin mamaya. Isaiah 57. Basahin ko sa English Amplified. Mas maganda rito eh. Verse 18, Isaiah 57, verse 18. Ito po ay nakapin ito sa Facebook ng Rema Pills. Okay. Sabi niya sa verse 18, I have seen His willful ways. Sabi ng Diyos, nakita kita. No, tatagalogin ko. Pero dito itong babasayan natin. Sabi niya, nakita kita. Nakita ko ang pamamaraan mo. At sabi niya, I will heal him. Pagagalingin kita. No? Ano tinutukoy dito? Physical. I will heal him. Ang Diyos na nagsabi, pagagalingin kita. Ano tinutukoy rito? No? Physical. Pero tutuloy pa natin.
I will lead him. Ako ang mangunguna sa kanya. At kapag ang Diyos ang nangunguna sa atin, tuloy-tuloy ang tagumpay natin. Amin po ba? Tapos ito pa, sabi niya ganun, I will heal him, I will lead him, and also recompense him and restore comfort. Aaliwin ko siya. Hallelujah. Ano ba pangalan mo, Rona? Tama ba? Alam mo ba kung anong kaaliwan ang kailangan natin minsan? No? Yung wala akong utang. Yung may pambayad ako ng kuryente. Yung may pambayad ako ng monthly sa sasakyan. Ay, napakagandang kaaliwan sa akin yan. Hindi ako mag-worry. Ang sarap kayang matulog doon sa kama ko nang wala kang iisiping may utang. Sabi ng Panginoon, sabi niya ganun, I will recompense and restore comfort. Iko-comfort ka ng Panginoon. Ano ba yung pinakamagandang comfort na tahan na ako ng bahala ay ang sarap. Amen po ba? Yan, nangutang ka, pagkatapos hindi ka makabayad, tapos sasabihin sa'yo ng Panginoon, sige, sagot ko na, tutulungan kita, ay ang sarap. Hello? Pastor Mulo, meron akong gusto para sa'yo eh. Pasensya na, sasabihin ko na dapat pa-private ito, pero ito yung gusto ko eh. Hindi naman ako nagsisinungaling, sinasabi ko yung gusto ko. Ano? Ang gusto ko para sa'yo, Raptor. Hello? Naintindihan niyo ba kung ibig sabihin nun? Raptor. Yan ang gusto ko. Alam niyo, ang Diyos hindi tumatanggi. Pero, ito, sabi niya eh, kung yan ba makakapag-comfort sa'yo eh, ay, mga kapatid, praise the Lord. Alam niyo, sa totoo lang, magmula kagabi hanggang ngayon, di pa ako natutulog eh. Masyado excited. Kaya medyo nahihilo ako eh, no? Pero alam niyo ba, alam ko mamaya pagkatapos ng lahat, sasakay ako doon sa isang sasakyan na malakas ang aircon. No? At may kasama kaming baby, yung baby ni Abby, ando si Badong, nandiyan si Oge, no? Sasabay daw ata sa amin si Elijah, pabalik. Mamaya, alam nyo, andun yung pakiramdam ko na pagkatapos ng buong araw na celebration natin, sasakay ako doon sa malamig na sasakyan. At matutulog ako. No? At kapag ako'y nagutom, sasabihin ko, kain tayo. Kahit na ilang stops yan. No? Pag minsan alam niyo, yung mga kasama ko nang namimili kung saan kami titigil, mag-stop over, magbabus stop. Yung nga lang, hindi bus yun. Ano yun? 4 wheels yun. Hello? Sabi ka sumama. Marami kami kumbaga ando yung alam ko yung comfort ko na iko-comfort ako ng Diyos mamaya. No? Sabi ko nga si Johnny ang naka 4 wheels, si Maro naka 4 wheels. Time na para mangarap kayo ng 10-wheeler. Kumbaga very comforting sa akin na mamaya uuwi ako na merong magdadrive, meron akong mga kasama. Kasi alam niyo, kung wala si Badong, hirap na hirap ako. Meron tumutulong sa akin, may subuti nga, sinasamahan ako ni Badong na mag-drive, saan kami man mapunta. Next week, andito ulit ako. Pagkatapos nun, dire-diretso ng Batangas. Pagkatapos nun, ang susunod na July na. Alam niyo po, binilang ko ang gastos sa isang taon. Yung toll gate, gasolina, pagkain, lahat-lahat. Lagpas 100,000 every year. Sa traveling. Pero alam niyo, may comfort sa akin na God will provide. Ang sarap kaya ng pakiramdam. At ito po yung sinasabi niya. Ito pala. Ang sabi niya, I will recompense him with and restore comfort. Sabi niya, tahan na. Tutulungan kita. Tapos sabi niya gano'n, comfort to him and to those who mourn for him. Alam niyo, yung mga nagalit sa'yo, yung mga nang-away sa'yo, gagantihan ko yan. Ay,
nababasa natin, oh. Yung mga nanglibak sa'yo, ang paghihiganti po ay hindi bawal. Hindi mali. Yung gaganti ka, no? Yung paghihiganti, I should say, yung paghihiganti ay hindi mali. Tama lang yan. Kung ang Diyos ang gagawa. Pero tayo, bawal. Pero kung ang Panginoon sabi niya, vengeance is mine. At sabi niya, anong gagantihan ko yung mga yan? Yung mga nang-asar, nang libak sa'yo, nang nag-lait sa'yo. Basta ang Diyos ang gagawa, walang problema. Akala ng Diyos, nakala ng mga tao, nakalimutan na ng Diyos yun. Hindi. Pero ito, basta ang Diyos ang gagawa, huwag tayo. Dahil ayaw ng Panginoon yan. Sabi niya, ang paghihiganti, sa akin. At ito pa, peace, peace, verse 19, peace, peace. Ano yan? For peace. No. Sabi niya, peace. Ano yung peace? Piraso. Ano yun? Kapayapaan, kapayapaan. Sabi niya, no? Kapayapaan, kapayapaan. Peace, peace to him who is far off, both Jew and Gentile, and to him who is near, says the Lord. Yung susunod na verse, Lord, sana tumalab to. Ang sabi niya, I will create. Isa-isayin natin. Anong ibig sabihin ng I? Sino to? No. Sabi niya, saith the Lord, I will create. Sino tong I? Ano to? Tagalogin ko na lang kaya. Kamali-mali kayo eh. Sabi niyo, mga kapatid, I will create, says the Lord. Kasi nakalagay dito, says the Lord, I will create. Tagalogin po natin, isa-isayin. I, ano yung I? Sino yung I? Ang, hindi ikaw. Ang Diyos. At ang sabi niya, I will create. Ano ibig sabihin ng will? Ay gagawin niya. No? Siya, gagawin niya. Alin? Create. Pakisabi nga sa katabi, ano ba yung nasa heart mo? Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung pinapangarap mo? Ano ba yung dinidesire mo? Ang sabi niya, I will create the fruit. Ano ibig sabihin ng the fruit? Yung bunga. Tingnan niyo mga kapatid, oh. Hallelujah. Makinig kayo mga kapatid. Ang sabi niya, I will create the fruit of His lips. Yung lumalabas sa bibig mo ay lilikhain ko. Hinihintay niyang lumabas sa bibig mo. Ang sabi niya, lilikhain ko, hindi ikaw ang lilikha, siya. Mga kapatid, sa halip na kahirapan ang nililikha ng labi mo, lumikha ka ng kasaganahan. Sabihin mo sa katabi mo, God will provide. God will provide. Napakalinaw. Ito ang sabi niyo, I will create the fruit of His lips. I, ang Diyos, His, ikaw. Yung bunga ng mga salitang lumalabas sa bibig mo, sabi niya, lilikhain ko. Sabihin mo gano'n, time na para magka-4 wheels. Time na para magkaroon ng batong bahay. Time na para mawala sa sawali. Time na para mawala sa utang. Time na para mawala sa... Alam niyo ba, pag nangungutang kayo, nagkakanta palipilipit ka. No? Ate, kuya, tingnan niya. Pwedeng... Na-imagine nyo? Pwedeng, andito kasi ako ngayong umaga kasi mangungutang sana. Anong nararamdaman mo?
Kaya ang sabi ng Diyos, yung nasa heart mo, palabasin mo. Sabi niya, lilikhain ko. Pakipukpok nga yung katabi, sabi natin, lilikhain ng Diyos yung lumalabas sa bibig. Ay, ang kababasa natin. I will create the fruit of His lips. I, si Lord, will create the fruit of your lips. Yung lumalabas sa bibig mo, i-create daw ng Diyos. Hinihintay ka lang ng Diyos na magsalita. Sabihin mo nga, Lord, salamat sa magandang buhay. Lord, salamat sa magaling na katawan. Hello. Ayan na sabi niya eh. Tapos ito pa, wala. Napunta ako sa MBB. No? Balik ako rito sa Amplified. Tapos ito pa. Sabi niya gano'n, and I will heal him. Pagagalingin ko siya. And make his lips blossom anew with speech in thankful. Ay, kailangan tapusin itong part na to eh. Pero last verse na, mga kapatid. May something dito sa lumalabas sa bibig mo eh. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Alam mo, yung pangarap mo na magandang cellphone, nasa heart mo lang eh. Problema di nalabas. Sabi niya, kung palalabasin mo yan, ililikhain ko yung prutas, yung lumalabas sa bibig mo. Lilikhain ko yan. Hindi ito magic. Biblical ito. Sabi niya, yung lumalabas sa bibig mo, lilikhain ko yan. Kaya palabasin natin. Ito yung way na makakalagpas tayo. Meron po rito sa Mark. No, last na to. Mark chapter 7. Whew. Mark chapter 7, verse 26. Meron pong isang babae na inaalihan ng demonyo, sinasabihan yung kanyang anak. Alam niyo mga kapatid, kung hindi tayo kikilos, yung mga anak natin, kukunin ng demonyo yan. Yung demonyo ng droga, yung demonyo ng paglaban sa magulang. Eh, yung kwento ng babae. Yung demonyo ng sakit. Yung demonyo ng pagrebelding anak. Ayan. At lumapit itong magulang na ito kay Jesus. Kasi ang problema, hindi siya kasali sa mga pangako ng Diyos. Actually, ito po yung unbeliever, hindi Krisyano. So, hindi pwedeng masagot ang prayer niya. Bakit yun? Kasi yung pamilya lang ng Diyos ang sinasagot eh. Kahit may pagka-loko-loko, Krisyano pa rin yan, anak pa rin yan ng Diyos, hindi nga lang dedicated. Etong babaeng ito, hindi Krisyano. No? Sa madaling salita. Lumapit siya kay Jesus, sabi niya gano'n, yung anak ko, kinuha na ng droga. Yung anak ko, kinuha na ng sakit. Yung anak ko, kinuha na ng kamunduhan. Yung mga anak natin, kung hindi natin naapurin, kaya nga may simbahan tayo dito sa Mauban dahil isa yan na target natin na dalhin ang mga kabataan sa Panginoon. Sabi niya, ipinamamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Pinamamanhik niya. Ito ang desire niya. Alam niyo po, itong nakaraang mga araw, meron pong training. Nung bago mag-camp, meron po nakapanaginip na ang dami daw bilanggo at ang susi raw ay nasa atin. Nakaposas sila. Ngayon sabi ko, camping yan. At ang dami pong nag-camp na unbeliever na may mga sapi. Na born again, at ito pong mga may sapi ay sumama sa training. Kapag ang may sapi po ay nakaharap ni Jesus, dahil sa training, andun ang anointing, papalagyan.
At ito pong mga sapi ay pabalik-balik yung demonyo sa kanila. 3 kabata. At dumating ang time na nakikita na ng mga bata yung mga demonyo. Pero sabi nila, ang daming anghel. Mga nakaputi, yung mga demonyo nakaitim. At kapag pinapalayas yung demonyo, sinasabi na sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Yung mga demonyo at saka yung mga anghel, naglalaban-laban. Nakikita ng mga poses. Hindi, okay na iha. Thank you. Uy, upo si Kuya Boy. Pakisabi nga sa katabi, magigising ka. Asa na tayo? Naglalaban-laban sila ngayon. Tinanong po nung nagdidiro. Paano sila naglalaban? Hulaan niyo po, paano sila naglalaban? Wala, nagdi-4 pa. Paano maglaban yung mga anghel, no? Lalaban daw sila eh. Paano naglalaban? Ano sa palagay niyo? What? Ha? Wala. Sige. Kumakaway sa akin si palit tayo. Okay. Pagka naglalaban-laban yung mga demonyo at yung mga anghel, paano sila naglalaban-laban? Hulaan niyo po. Espada. Ganonan. Alam niyo po, tinanong nung nagdi-deal, paano sila naglalaban-laban? Alam niyo, yung baguhan nito, walang alam. Kung tutuusin, kabubornagin lang. At alipin nga ng mga sapi. Alam niyo yun? Sapi ng sama ng loob. Galit na galit sa magulang, galit na galit sa mga guardian nila. Alam niyo po nangyari? Sabi niya, hindi po, espada. Ano pala, salita. Naglalaban-laban daw yung mga anghel at yung mga demonyo. Salita ang gamit. Wala nyo, anong salita yun? Yung salitang lumalabas sa bibig mo. Yung words ng mga may sapi, yun ang lumalabas. Ngayon, yung words ng mga nagdidil, yun din ang lumalabas. Kaya ang laban nila, hindi espada. Ano? Kung hindi, yung mga salita. Ganong kahalaga yung salita natin. Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi, huwag iha kasi yung microphone ko. No, steady mo na lang sa kanila. Hindi, umuupo ako rito para sabi na, ano kaya mangyari? Susunod siguro, higa yan. No? Kaya, magigising sila. Okay, Mark 7, no? Ito po'y biblical dahil si Jesus po ang sabi, siya'y umupo at nagturo. So, pwede lang ako umupo at nagturo. Ngayon lang. Okay, Mark chapter 7, verse 26. Ang sabi niya, ipinamamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ang desire ng nanay na ito, doon sa heart niya ay lumaya yung anak niya. Ngayon, ang problema, siya ay hindi kasama sa mga sasagutin ng prayer. Kaya sumagot si Jesus, no? Sabi niya, ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak, hindi ka anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagi sa mga tuta. Ngayon, sa pagkaintindi ko, sabi niya dito sa babae, aso ka. Wala kang karapatang sagutin ang panalangin mo. Wala. Aso ka, hindi ka anak. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng amen. Lahat ng mga tuta magsabi ng bawawaw. Ang sabi niya,
Nandiyan pa kayo mga kapatid? Oh. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Sumagot po yung babae. At ang sabi niya, pansinin niyo po ano yung desire ng nanay? Hello? Lumaya yung anak, pero hindi lalabas yan hanggat hindi niya palalabasin sa bibig. Tingnan po natin ang nangyari. Tunay nga po. Ayan na yung sagot ng nanay. No, kailangan lumabas sa bibig. Tunay nga po. Sabi mo sa katabi mo, yung 4 wheels mo nabubulok na sa puso mo. Yung pambayad ng utang mo na pwedeng magpaginhawa sa iyo, nabubulok na sa heart mo. Sabi niya, tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga momong nalalaglag ng mga anak. Sabi niya, yung mga aso dun sa baba, may nakakain din naman, maliit lang ang hinihingi ko sa iyo. Wala na akong malapitan kasi doon po sa Biblia, wala pong way ang Diyos na palayasin ng masamang espiritu dito sa Old Testament. Sa albularyo, pwede, pero ayaw na niya. At sabi niya, maliit lang hinihingi ko sa iyo. Makaraos lang ako rito, lumabas lang. Gumaling lang yung anak ko. Adik na yung anak ko. Gusto ko lang magkaroon ng kalayaan yung anak ko. Yun ang nasa heart niya. Pero dito, sabi niya ganun, tunay nga po, Panginoon, tugot ng babae. Ngunit ang mga tuta mang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga momong nalalaglag ng mga anak. Ano yun? Katwiran na yun. Yun yung nasa heart ng babae. At nilabas niya. Sabi niya, pwedeng gumaling yung anak ko. Ay, Diyos ko. Sabi niya gano'n, pwedeng gumaling yung anak ko. Pwedeng lumaya yung anak ko. Alam ko sa heart ko, pangarap ito ng isang magulang na lumaya, gumanda. Maayos ang buhay ng anak. At sabi niya, pwedeng mangyari yan, Panginoon. Pwede kong makuha ito ngayong araw. At hindi ako aalis. Kasi yung pagkain ng mga anak, yung nalalaglag, pwede kong yun na lang, Panginoon. Makukuha ko to, kahit aso ako. Pwedeng mapasa akin ngayon to. Ano sinasabi niya? Pinalalabas niya. Nakukuha niyo mga kapatid? Pinalalabas niya. At tingnan po natin kung ano sinagot ni Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo. Dahil sa sinabi mo na makakabayad ka ng utang. Dahil sa sinabi mo na magkakaroon ka ng sasakyan. Dahil sa sinabi mo mapapatayo ang templong ito. Dahil sa sinabi mo gaganda ang buhay ko. Ayun na, ang linaw-linaw. Nasa imposibleng sitwasyon yung babae. Pero pinalabas lang niya sa bibig niya. At sumagot si Jesus, dahil sa sinabi mo. Minsan sinasabi natin, dahil sa sinabi ng Diyos, di ba? Pero dito binalik ng Diyos sa iyo. Dahil sa sinabi mo na pwede ka nang magka 4 wheels. Dahil sinabi mo na makakapagpatayo ka na ng bahay. Dahil sinabi mo na pwede akong gumaling. Hindi lang ako, kundi yung pati anak ko. Dahil sa sinabi mo, binalik ni Jesus. Alam niyo po, sabi niya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanya, dahil sa sinabi mo.
Na kanino responsibilidad? Sa'yo. Palabasin mo yan sa puso mo. Ilabas mo sa bibig mo. Makakatapos ko ng pag-aaral. Mababayaran ko lahat ng utang. Dahil sa sinabi mo, hindi yung nananahimik at paiyak-iyak na lang dyan. May ginawa ka. May ginawa itong babaeng ito. Kaharap niya si Jesus. Alam niyo po, sabi ni Jesus, dahil sa sinabi, yung kaligtasan ng anak niya nasa bibig niya. Yung solusyon sa problema niya nasa bibig niya. Wala kay Jesus. Sus Maria Joseph, mamumukpok na naman ako. Wala sa Diyos ang solusyon. Nasa bibig mo daw. Dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo yung anak mo. Magaling na yung anak mo. Dahil ba naawa ang Diyos? Ayaw nga eh. Sabi niya, hindi ka kasama sa katipan ng Diyos. Hindi ka kasama sa mga Israelita. Pero sabi niya, dahil sa sinabi mo, napakahalaga, napakabigat, napakalaki ng dating ng salita natin. Kaya kung di mo aayusin yung bibig mo, di pa kayo nagtataka? Binigyan kayo ng 2 mata, 1 bibig. Binigyan kayo ng 2 tenga, 1 bibig. Mabuti na lang yung mga misis hindi binigyan ng 2 bibig. Mga kapatid, kasasabi po ng Panginoon, dahil sa sinabi, ganun kalaki ito. Amen po ba? Kung meron po tayong natutunan ngayong anniversary, yung lumalabas sa bibig, ganito kabigat ito, ganito kahalaga ito. Yung laman ng puso ng babae, lumabas sa bibig at sabi niya, okay na, muwi ka na, iniwan na ng demonyo yung anak mo. Gaganda na ang buhay ng anak mo. Gaganda na ang buhay ng pamilya niyo. Sabi, pambihira. Kung pwede ko nga lang lagariin yung isip natin eh. Sabi niya, gaganda na yung buhay ng anak mo. Uwi ka na, okay na. Kasi dahil sa sinabi mo, hindi sa sinabi ni Jesus, kundi sa sinabi mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, babait na yung mister ko, mabubuhay na din. Makakalis na ako sa utang, makakalis na ako sa sakit. Nakukuha niyo mga kapatid, ikaw ang magde-decide. At alam niyo mga kapatid, hallelujah, wala na, alas 12 na eh, no? Hindi na yung bibig yung nag-iingay, yung tiyan na eh. Ito yung kailangan nating ituro alongside sa pagpapastor. Pastor Molo, 30 years. No, kaya tawagan ko yung music doon sa likod. Bakit isa lang? Ay, hallelujah. Nung isang araw po, no, nakahiga ako sa kama. Tapos, sino po yung nag-camp dito? Magsabi ng amin. Nakahiga ako sa kama, tapos, yung paa ko nakataas doon sa isang unan. Ngayon, para bang namalikmata ako. Alam niyo ibig sabihin nun, namalikmata? Para bang napapikit kang ganyan, nakita ko yung paa ko. No, siyempre, pag nasa bahay ka, hindi ka naman nakapantalo, naka-shorts ka. Nakita ko po yung, pwede nga natin, pusong balat. Nakita ko yung paa ko, at sa isang parang wala pang 1 second eh. Alam niyo po, nakita ko yung paa ko may ipis.
Hindi naman gumagalaw. Isang ipis lang. Anong ipis ito? Yung Pilipinong ipis. Yung nagtatagalog. Nakagano lang siya doon sa paa ko. I think kanan na pa. Ito matandaan. Para bang namilik mata ko. So, ibig sabihin, may pinapakita na ang Diyos. Ngayon, huwag niyong gagayahin ha. May gusto kasi akong patunayan. Sabi ko, hindi ko muna pagpe-pray. Parang kinalimutan. Patawarin niyo po. Kasi may gusto po akong patunayan. Hindi ko dinili. Habang sinasabi ko po ito, tingnan niyo, maganda na ang buhay niyo. Mga anak niyo, kasama niyo nang nagsisimba. Mga asawa niyo, kasama niyo na, pamilya niyo, kasama niyo na nagsisimba. Maganda na yung bahay niyo, may sasakyan kayo, maganda, wala kayong utang, tingnan niyo po yun. Imagine mo. Ngayon, sinadya ko kung hindi ipag-pray talaga, sabi ko, nag-eksperimento ko. Alam niyo, after 2 days, umiiyak na ako sa sakit ng pako. Hindi naman ako iyakin, pero naluluha na ako ang sakit ng pako. Kung saan nakadapo yung ipis, ibig sabihin, spiritual yan. Aatakihin na ng demonyo. Halos lumabas na yung luha sa akin dahil hindi ko na matiis yung sakit ng pako. Last week lang. Ano gagawin mo ngayon? Pag masakit yung paa mo, maiyak-iyak ka na. Ang hirap ng tiisin. Ano gagawin mo? May mga sabi mo, iinom ng gamot. Karnal ka pa rin. No? Hindi naman ako nagpapatama dahil wala naman akong alam na ganyan. Alam niyo po, ang nasa heart ko, gumaling yung paa ko. Paano paraan? Sasabihin mo. Ikaw na sakit sa paa, ikaw na ipis, ikaw na demonyo na nagbibigay ng sakit sa paa ko, lumayas ka. Lumayas ka. Wala mong pa ako. Lumayas ka. Alam nyo, iniisip ko, Pastor, kung hindi mawawala yung sakit, di ako makakapunta rito eh. Ididil mo yan. Palabasin mo yung desire mong gumaling sa bibig. Lumayas ka. Ikaw na demonyo ng sakit. Ikaw na nananakit sa paa ko, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus. At hindi po ako nagkakamali, mga one day nakaka-rebuke. Hindi na isang beses. One day nakaka-rebuke, one day nakakasalita. Yung sakit po sa paa ko ay kusang nawala. Kaya nakakatayo ko ngayon dito. No? Wala na yung sakit. Aatakihin ka ng kaaway. Pero uunahan ng Diyos ikaw para labanan mo. Kasi kung di mo lalabanan, wala mangyayari. Ikaw pa rin ang gagawa ng buhay mo. Tingnan po tayong lahat. Sinong singer natin? Singer?
natin yung mga tao. Kailangan nilang makita ito. Masyadong, alam ko late na pero masyadong particular ang Diyos dito. Tumanggi na ang Diyos dun Pero sabi niya, dahil sa sinabi mo, sobrang bigat ng confession na nandito yung kaligtasan, pero kailangan gusto talaga ng taong gumaling. At yung pababaraan ni Jesus ang gagamitin. Kasi nawa makakita tayo ng maraming himala pa sa ganitong paraan. Hindi yung gumaling na lang kasi nagpa-doktor, iiba yun So, pakipray nyo sila. Tapos higit sa lahat, yung marami ang mag-worker. Dahil si Jesus na nagsabi, kulang ang worker. Sige po, lay hands lang na maiksi lang. Patungan nyo lang ng kamay. Sige po, ano lang. Tapos pastor, ikaw na mag-take over pagkatapos. Pray mo na. Tayo na po tayo po. Tumawid sa Panginoon. Nagpapakubaba sa iyong presensya. Taas ang aming mga gabay sa Diyos lumapagin sa aming agunay. Ang alay ko ay pusong basag, nagpapakubaba sa iyong presensya. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, tunay nga, O God, na papasalamat po kami, O God, sa mensahe, O Diyos, na Lord, inihayag mo sa amin sa umagang ito, O God. Mensahe, Panginoon, kung papaano nga namin, O God, kakamtan ang tagumpay, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa maliwanag na mensahe mo, O Diyos, na magdadala sa amin, Panginoon, sa katiyakan, Panginoon, na mayroong mangyayari, O God. Na Lord, kung paano namin makakamtan, makukuha, O God, yung desire ng puso namin, Lord Jesus. Lord, hinihintay mo, O God, na panghawakan namin ito. Hinihintay mo, Panginoon, na ilabas namin ito, O God. Ihayag namin ito, Panginoon. Sapagkat, Lord, tunay nga, inihanda mo na, Panginoon, yung mga kailangan namin. Inihanda mo na, O God, yung gusto namin, O God. Na, Lord, kailangan na lamang, Panginoon, na tunay nga na ilabas namin ito sa aming mga puso. Ilabas namin yung desire nito. At ito'y papangyayarihin mo, O God. Lord, I pray na Lord, ito nga'y matanim, Panginoon, sa matatabang puso, O God. Sa mga puso, Panginoon, na Lord,
tahimik na, Panginoon. Mga puso, Panginoon, na gusto nang mangyari ang magandang plano mo sa kanila pong buhay, O God. Lord, mangyari po ito, Panginoon, sa mga taong sawa na sa sakit, sawa na sa kahirapan, sawa na sa kakulangan, O God. Lord, ipagkaloob mo po ito, God. Makita mo, matagpuan mo, Panginoon, ang labi ng bawat isa, Panginoon, na inilalabas ang design ng kanila pong puso, God. Sapagkat, Lord, ito'y kalooban mo na ibigay ang anumang design ng bawat isa, kagalingan, kasaganaan, kapayapaan, O Diyos. Lord, kaligtasan, Panginoon, ng mga mahal sa buhay. Lord, tunay nga, nais mo pagpalain ang mga anak mo. Lord, kung yung tuta sa paningin, O God, pinagpala mo sapagkat nandun ang desire, Lord Jesus. Higit, Panginoon, ng iyong mga anak, ang nais mo na pagpalain, O God. Higit sa iyong mga anak, O God, na nais mong bigyan ng kapayapaan, ng kasaganaan, ng kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Kaya Lord, salamat po. Manatili ito, Panginoon, at magbunga, O Diyos, ang iyong mga salita na nakahayag sa amin sa umagang ito. Ito hindi babalik na walang nangyari, O God. Makikita, Panginoon, ang bunga. Makikita, Panginoon, ang resulta, O Diyos, ng mga confession, ng resulta ng confession ng kung ano yung nasa sa puso, O God. The Lord, iyaan niyo po, Panginoon, na marinig mo mula sa mga labi namin, O God, kung ano yung dinidesire ng puso namin, sapagkat ito'y kalooban mong ipagkaloob ko, O God. Kaya Ama, salamat po sa umagang ito. Patuloy pa, O Diyos, na samahan mo kami. The Lord, maraming salamat. Ingatan namin ito sa aming puso, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maghari ka, Panginoon. Mahayag, O Diyos. Yes, O God. Ang mahal ko ay puso sa papakumbaba sa iyong istensya. Yes, Lord, sa iyo po ang papuri sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po muna tayo.